dear beloved, Boss Mike Cervera. Si Kibuloy, mga kababayan, di umano ay meron na namang inabuso. Anong klaseng pang-aabuso? Kibuloy, anong pang-aabuso ba ito? Umiyot ka ba ng 12? 12 anyos? Wala ka talagang awa kung totoo yan. Diba? Oh, eto. Pakinggan nyo. Grabe tong balita na to. Oh. Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Alak ka! Mga kababayan, demonyo talaga tong si Pastor, ano? Napaka-demonyo ni Kibuloy. Grabe, 12! 12! Di umano, inabuso. Grabe. Kinadyot, mga kababayan, eh. Ngayon, mga kababayan, masisisi nyo ba tayo na tayong mga galit sa ganyang mga gawain? Diba, mga kababayan? Sobra hindi na makatao yung gawain na ganyan, mga kababayan. Hindi na makatao yan. Ito mga putang inang itong mga nagtatanggol kay Kibuloy. Wag sana, Wag sana kayong sumpain ng langit. Ito, wag sana kayong sumpain ng langit na wag mangyari sa mga anak nyo yung nangyari sa mga biktima ni Kibuloy. Diba, mga kababayan? Wag sana mangyari sa mga anak nila. Itong mga nagtatanggol. Ang daming mga nagtatanggol niyan, Pag sinumpa kayo ng langit at nangyari sa anak nyo, yung lahat ng ginawa ni Kibuloy sa mga batang pinag-iiyot niya, tandaan nyo, doon nyo malalaman kung gaano kasakit at kung gaano kahirap dalhin ng pamilyang naging biktima ni Kibuloy yan. Diba, mga kababayan? Kininana? Diba, mga kababayan? So, kahit ako nahihirapang magsalita, sabi ko, papahinga ko yung boses ko. Oo. Kaya lang, mga kababayan, hindi ko matiis itong putang inang Kibuloy na to. Isama nyo na. Isama nyo na mga putang inang nagtatanggol dito. Diba? Pinagtatanggol nila na na mabuting tao pa rin si Kibuloy. Saan kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan? Pasensyaan nyo na ako sa mga binibitawan kong salita. Medyo hindi lang talaga ako sang-ayon at masama ang loob ko sa mga ganyan. Sa totoo lang, mga kababayan, may mga magulang tayo, may mga anak tayo, mga babae, may mga kamag-anak, di ba? Na mga babae. Sana naman, Sana naman, 'di ba? Sa mga naging biktima ni Kibuloy, nakikisimpatya po kami sa inyong lahat. Kung sino-sino man po kayo, nakikisimpatya po kami. Opo, ako sa mga biktima ni Kibuloy. Oo, alam ko mahirap po 'yang pinagdadaanan nyo. Oo. Mahirap po 'yan. Bakit? Nakakita na ho ako ng ganyang biktima eh. Buong pamilya, sira. Yung bata, sira. Lahat na, yung pagkatao, sira. Hindi lang kasi yung katawan ng kinuha mo, Kibuloy eh. Di ba, mga kababayan? Hindi lang yung katawan. Hindi lang yung pek-pek ni Kibuloy. Hindi lang yung pek-pek ang kinuha ni Kibuloy. Buong pagkatao. Buong kaluluwa. Buong buhay na nung bata. Sino matutuwa, mga kababayan? Pasensya na kayo.
Kasi nakasaksi ako ng ganyan tao. Naging biktima, pamilya niya nasira, hindi na naging normal ang buhay nila. Biruin mo, dahil lang sa ano, siya may ganyang klaseng tao tulad ni Kibuloy. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, kahit tadtarin natin si Kibuloy, kulang nakabayaran yan sa buhay niya. Sa mga ginawa niya dito sa mga biktima niya. Ito mga putang inang nagawan ng mabuti kuno ni Kibuloy, ay bay putang ina nyo. Di ba? Kayo nagawan ng mabuti. Pero itong mga ito, paano yon? Dahil ba kayo nagawan ng mabuti, okay na? Pero itong mga nagawan na masama sila. Putang ina. Mga kababayan, putang ina talaga, di ba? Oh, sige, tuloy natin to. Nakatutok live si June Veneracion, ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. Oh, kita nyo mga kababayan. So, ano masasabi ng mga animal? Ha? Hayaan mo na may strike, putang ina. Ano masasabi ng mga tagapagtanggol ni Kibuloy dito? Sige. Kayo, mga kababayan. Oo, sorry naman, ngayon lang to. Medyo pagbigyan nyo lang ako, ano? Ano masasabi nitong mga hayop na to? Itong mga putang ina talaga, di ba? Ito mga putang ina, di ba? Paano nila ipagtatanggol to? Bakit nananahimik sila pagdating sa mga issue na to? Sige nga mga kababayan, kayo, ano masasabi nyo? Sa totoo lang kanina, nangingilid yung ano ko eh. Yung luha ko sa galit ko, nung mapanood ko to, mga kababayan, seryoso ha, seryoso. Alam nyo naman ako eh, di ba? Pag nagbablog ako, gusto ko, GB lang tayo, di ba? Pero dito, mga kababayan, hindi na to nakaka-good vibes. Sa totoo lang, Mr. President, puta, dapat dyan bitayin nyo na yan. Di ba? Bitayin nyo na yan. Di ba? O, kung ayaw nyo, ako na. Magpipresenta na ako eh. Di ba? Babarilin lang sa ulo para tapos na. Tama, mali. O kaya tali nyo dun sa luneta. Pag tali nyo sa luneta, di ba? Lahat ng dadaan, kukurot. Sorry ha, sorry. Sorry talaga. Sorry. Pinipilit kong maging GB lang tayo eh. Kaya lang, hindi talaga okay mga kababayan. Sige, tuloy. Sa 16 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City, may mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse na kinasagutan umano ni Pastor Kita nyo, puro sexual abuse. Kaya nga eh. Hindi nga. Pinipigilan na ako ni Jen Angeles na mag-live talaga ngayon. Sabi ko, itong balita na to dapat malaman ng mga nanonood sa atin. Kasi hindi na tama ito. Demonyo talaga mga kababayan. Demonyo. Sobrang demonyo. Alam nyo, sa totoo lang, marami akong kaibigan dyan sa SMNI eh. Mga friend ko pa sa FB. Pero hindi kami nagpapansinan mula nun eh. Di ba? Kung kaya nyo ipagtanggol yung ganyang klaseng tao, ako, bigyan nyo lang ng pagkakataon na wala akong pananagutan. Babariling ko sa ulo yan. Mga boss, babariling ko sa ulo yan. Sa totoo lang. Di ba? Sige, tuloy. Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung Kita nyo? 12 anyos. Walang kamuwang-muwang. Putang ina. Paano nasisikmura? Paano nasisikmura ni Kibuloy yun? 12 anyos.
Okay na laki di ba? Di lang, oy, Macdandime. Opo, happy birthday po, Macdandime. Oo, nandiyan si Macdandime eh. Di ba, mga kababayan? Grabe itong si Kibuloy. Sumakit yung ulo ko, naiwawan ko po. Ina talaga. Yung tuloy. Nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco o yung nasa inner circle ng mga biktima. Na kinasagutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral. Grabe no mga kababayan Ay nako, medyo emotional ho ako pagdating sa ganito mga kababayan. Medyo emotional ho ako na meron palang tao talagang ganitong katulad ni Kibuloy. 'Di ba? Meron pala talagang tao na katulad ni Kibuloy. Sobrang demonyo mga kababayan. Na ngayon, hindi na ako nagtataka na pareha sila ng putang inang si Duterteng matanda. Pareha silang demonyo. Pareha silang demonyo, mga kababayan. 'Di ba? Sa dami-dami ng mga pinatay ni Digong, dapat ang inuna mo si Kibuloy, putang ina mo Duterte. 'Di ba? Putang ina talaga, 'di ba? Ang daming mga Pilipino pinagpapatay ni Duterte. Putang ina, dapat si Kibuloy ang inuna. 'Di ba? Eh di sana napigilan pa yung iba pang magiging biktima. Eh baka naman nakikinabang yung tatay ni Sara Duterte diyan. 'Di ba? Yung vice presidente nyo. Ha? Yung putang inang vice presidente nyo, sorry. 'Di ba? Na ayun, hindi umaten, hindi dumalo sa kongreso. O okay na lang, nagpapaawa ang puta. Na nagpapaawa na okay lang kahit hindi nyo na ako bigyan ng pondo. Putang ina. Ngayon mga kababayan, si Digong, pumatay ng napakaraming Pilipino. Hindi ba dapat si Kibuloy inuna niya? Inuna niya. Si Kibuloy muna. Okay lang, di ba? Sabihin na natin, sa mga mare, pare, boss, amo, di ba? Mga kababayan, yung buhay ni Kibuloy, hindi nyo na panghihinayangan. Sa madaling salita, mga kababayan, kapag napatay nyo si Kibuloy, dapat maging bayani na kayo. Di ba? Maging bayani na. Ang makapatay kay Kibuloy, magiging bayani. Oo. Dapat ituring nating bayani. Eh bakit? Hindi na siya makakapag-ano eh. Baka nga mamaya mga kababayan. Nakakulong yan ngayon. Matabunan yung mga issue. Bigla na lang magulat kayo, makalaya pa yan. Tama, mali. Diba? Tama, mali. O di tuloy-tuloy na naman ang pambibiktima. Diba? Tuloy-tuloy na naman ang pambibiktima ng putang ina. Diba? Oh. Insidente ng sexual abuse na kinasagutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan. Kita nyo mga kababayan. Mga kababayan yung mismong mga bata ang nagsabi, ang nagbunyag ng kinasadlakan nila, naging karanasan nila sa kamay ni Kibuloy. Kita nyo? Hindi naman po ibang tao nagsasabi, kundi yung mga biktima mismo. Ay, napakawalang ya talaga ni Kibuloy, mga kababayan. Napakawalang ya talaga. O, banat bay, mga putang ina nyo, pagtanggol nyo si Kibuloy. Diba? Pagtanggol nyo to. Oh, sa bagay hindi nyo
hindi nyo yan tutuligsain, di ba? Kundi pagtatanggol nyo talaga yan. Eh bakit? Bakit hindi nyo ipagtatanggol yan? Eh alipin kayo ni Kibuloy eh. Halatang halata na mga kababayan. Ha? Yung pagtatanggol nila kay Kibuloy. Pera-pera na lang mga kababayan. Hindi na ako naniniwala na dati prinsipyo. Ngayon mga kababayan, hindi na ako. Naniniwala na ako talagang pera-pera na lang yan. Na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsinang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak na malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Oh. Mismo mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound noong panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Kita nyo mga kababayan? Grabe no? Grabe. Oh, hindi ho ibang tao nagsumbong, kundi magulang at yung mga biktima. Biktima nino, etong putang inang nakakulong ngayon na demonyong pastor na nagpapanggap. Mga kababayan, siya ho may biktima rito. Inabuso din daw, allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion, hindi pa siya magkukomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na Siyempre hindi pa. Trabaho ng abogado yan, pagtanggol kahit kriminal eh. Di ba mga kababayan? Kahit o kriminal, pagtatanggol nila. Ganun talaga eh. Siyempre, sa ngalan ng pera, kailangan mong ipanalo, ipagtanggol, gawa ng paraan na mga kababayan, mapawalang sala si Kibuloy. Sukdulan na bayaran ng mga maliliit nating mga kababayan, alukin ng malalaking halaga para hindi na magkaso, para hindi na hindi na humarap sa husgado, hindi na umabot sa husgado. Kita nyo mga kababayan? Siyempre mapapawalang sala. Tapos sasabihin nila, kita nyo gawa-gawa lang yan. Isisisi kay Pangulo. Kita nyo, kasi galit lang si Pangulong Bongbong Marcos nyo. Di ba? Yan yung idadahilan nila. Pero sa totoo lang mga kababayan, Sa totoo lang, thank you naman. Oo, Delisio. Di ba? Sa totoo lang binayaran nila. Marami hong nangyayaring ganyan. Malakas ang loob nilang gumawa ng katarantaduhan mga kababayan dahil meron silang pera. Dahil alam nilang kaya nilang tapalan ang lahat ng pera nila. ibabahagi sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse sina Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Silvia Simanes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang PDL. Kaya nga mga kababayan, sorry naman sa inyo Sorry talaga. Oo. Tatapusin ko lang tong video at magpapaalam na ako. Pasensya na ho kayo pasensya na ho kayo sa mga nasabi ko. Gusto lang lagi, masaya tayo. Pero sa pagkakataon na ito, hindi po ako naging masaya. Pasensya na po talaga kayo. Opo, hanggat may ganitong mga tao, mga kababayan, siguro naman hindi ho kayo matatahimik. Nandiyan si Mark Ramos. Di ba mga kababayan? Di ho rin kayo siguro papayag. Siguro tayong mga matitino, mga kababayan. Hindi ho tayo papayag. Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Nakatutok lang. Okay, tama yun, Mark Ramos. Nakita mo ba yun? Ay, napakinggan mo, napanood mo. 12 taon. Kinang-inang yan, di ba? Live si June Veneracion. June?
Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. Sa 16 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City, may mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse. Oh, nakaka-alarma, bago po ito mga kababayan ha. O sige na, tuloy natin. Na kinasagutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima. 12 anyos ho yung biktima. Mga kababayan, 12 anyos. 12 anyos. Biktima ni Kibuloy, mga kababayan. Si Kibuloy ho ang nambiktima. Diba? Winalangya ni Kibuloy. Diba? Na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsinang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak na malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Dapat lang, putang ina, wag nyo nang palabasin yung hayop na yan. Kung palalabasin nyo, wag naman sana ipaintulot ni Lord. Opo, mga kababayan. Hindi ho, ayos ho ang BP ko. Wala akong problema sa BP ko. Mismo mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound noong panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Inabuso din daw, allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion, hindi pa siya magkukomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na ibabahagi Ano pa naman iisipin natin dyan kay Torion? sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse si Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada. Dapat sa mga ito, Bartolina, mga kababayan. Sa Bartolina na ba, di ba? Hindi sa mga ganyang kulungan. Hindi na bagay sa kanila dyan eh. Dapat nga, ibaw na yan sa lupa, diretso eh. Di ba mga kababayan, ano? Ibaw na sa lupa. Demonyo tong mga ito, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Demonyo yung mga yan. Demonyo katulad ni Kibuloy. Oh. Demonyo rin, sino? Oh, nakatulad ni Digong, na tatay ni Sarah. Si Sarah ano? Oh. Si Sarang pusit matakaw sa pera. At Silvia Simanes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang PDL o persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL. Dapat lang naman, putang ina, bigyan nyo pa ng isang kulungan na ano yan. Ha? Na bigyan nyo ng special treatment. Baka mamaya bigyan nyo pa ng aircon yung putang inang yan. Dapat dyan sa mga yan, dapat nga. Ha? Laging may baga yung hihigaan yan eh. Ganun din po sa kanya kasi ordinary PDL lang po din yan sa paningin ng BJ. Ang gusto talaga ng kampo ni Kibuloy ay house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP. Putang ina, sarap naman nun. House arrest pa. Inihingi ni Kibuloy, oh, magpa-house arrest. Puta, paano yon? Di parang hindi ka rin nakakulong. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Puta, pagka in-house arrest yan. Oo, mangunguna talaga ako sa rally. Oo, mga kababayan. Oo, sa harap na Malacanang. Di ba? Putang ina. I-house arrest nyo yan. E di lalong meron pa na biktima yung putang ina. Di ba? Bagay na kinontra ng Defense Department. Ito, mahigpit ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Pinapaubaya naman ng Justice Department sa korte kung pagbibigyan yan. As far as Hindi. Puta. Hindi pwedeng ganun. Pag ginawa nyo yan, putang na, ayawan na. Ayawan na talaga. Oh, sige. I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist
o kaya pumayag kagad na maaresto. Sa ngayon, mananatili muna si Kibuloy at mga kapwa-akusado sa PNP Custodial Center dahil sa motion ng PNP. May utos din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na iharap ang mga akusado sa arraignment doon. Ang ino, tignan yung pagmumukha na itong hayop na to. Oh. Kikita niyo yung mukha na yan? Gerardo, thank you naman, ano. Oo, sorry naman, no, ha. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sorry. Ha? Sorry talaga sa inyo. Oo. Oh, hindi ko, ako, pag nagbablog, gusto ko, GB lang tayo. Oo, ha? Pero ngayon, pagbigyan nyo ako, ito lang, itong araw lang na to. Di ba? Putang ina, itsura, oh. Pinagtatanggol ng mga vlogger, oh. Puta. Oh, sige, tuloy. Sa Biyernes para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pinaghahandaan na ng PNP ang seguridad para dyan at magsusuoti ng mga akusado ng bulletproof vest. Ang QCRTC naman ay via video conference ang kanilang arraignment sa araw din yun. So I'm sure Magsusot pa ng bullet vest, oh. Ha? Di ba, mga kababayan? Puta. some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. Naku, putang ina, spiritual advisor, may. Puta, baka si ano yun? Baka si Taning yun. Mga boss, ang dumadalaw rito, spirit advisor daw. Spiritual advisor. Putang ina. Ha? Mga banat nila sa mga tao, no? Spiritual advisor, akala mo naman mga banal talaga. Akala mo mga banal talaga mga putang ina, no? Grabe. Ang kakapal na mga muka, sobrang kapal na mga muka ng mga inang-ina. Diba, mga kababayan? Okay na humusga. Pero alam nyo mga kababayan, ulitin ko po ha, mga kababayan. Ako po ay humingi ng pasensya sa mga nasabi ko. Hindi ko po talaga ugali yung mga ganun. Kung hindi po talaga yung, naano po talaga ako sa sa mga ganitong mga kaso, mga kababayan. Diba? Na may mga minor de edad, bata, na imbis na tayo o nag-aalaga, tayo ay tumutulong para mapalaki ng maayos, bagkos sinisira ng putang inang si Kibuloy, mga kababayan. Oh, tapos kinakampihan pa nitong mga putang ina rin na na mga politiko tulad ni Bato, ni Sara, ni Bongo, at ni Robin Padilla. Mga kababayan. Bahala na po kayo, no? Bahala na po kayo. Boss Mike! Boss